Aloha. Ang gabing yun ang unang pagkakataon na hinarap ko ito. Nasa trabaho ang asawa ko at mahimbing na natutulog ang anak ko sa kanyang silid. Nagising ako bandang 2:00 ng umaga para umihi at lumabas sa pasilyo. Buisit! Kusa akong napamura nang makita ko ang anino ng isang bata na nakatayo sa madilim na koridor. Ang 6 na taong gulang kong anak na si Daniel Leon. Nakatayo siya ng tuwid na tuwid, bahagyang umuugoy. "Daniel, anong ginagawa mo rito?" tanong ko. Katahimikan lang ang sagot. Lumapit ako at tinignan ng mabuti ang mukha niya. Nakadilat ng todo ang mga mata niya, nakatitig sa isang punto sa dilim. Naglilibot sa tulog na pagtanto ko. Nangyari na iyon mga 1 taon na ang nakaraan, pero hindi ko nasaksihan mismo. Nakita ko lang siyang tulog sa mesa sa kusina. Ngayon, heto siya. Marahan ko siyang hinawakan sa balikat at ginabayan pabalik sa kama niya. Hindi raw dapat bigla ang ginigising ang isang taong nasa ganoong estado. Sa ilalim ng kama, bulong niya ng mahina, nasa trance pa rin. "Ibabaw ka ng kama matutulog, Daniel, hindi sa ilalim." Mahina akong sabi. Alam kong hindi niya talaga naririnig. "May tao sa ilalim ng kama," bulong niya. Ilang sandali pa, may narinig akong mahinang kaluskos mula sa sarili kong silid. Nagkataon lang, sabi ko sa sarili ko, pinipigilan ng pag-akyat ng takot sa dibdib ko. Inayos ko siya sa kama at nakinig. Huminto na ang kaluskos. Dahan-dahan akong bumalik sa silid ko. Wala akong nakita at pinilit kong makinig. Katahimikan. Binuksan ko ang ilaw at sinilip ang ilalim ng kama, saka sinuri ang buong silid. Wala. Inisip kong guni-guni ko lang at bumalik sa pagtulog. Sa kabila ng lahat, mabilis akong nakatulog. Mulit makalipas ang ilang sandali, may kakaibang tunog na gumising sa akin. Sa pagitan ng antok at gising, narinig ko ang boses ng anak ko. "Dad, tingin ka rito." Bigla akong nagising. Bukas na bukas ang aparador at nagkalat ang mga damit sa buong silid. Pinunasan ko ang mga mata ko. Malamang naglalakad na naman siya sa tulog. "Dad!" tawag niya mula sa pasilyo, kasunod ang mahinang tawa. Umupo ako at nakita ang anino niya sa pintuan. Bigla siyang tumakbo papuntang kusina. Malakas ang tawa. Ginagawa ba niya ito habang tulog? May mabigat na kaba ang bumagsak sa dibdib ko habang sinundan ko siya. Binuksan ko ang ilaw sa kusina. Walang tao. Nakatayo lang ako roon, naguguluhan, nang biglang may tumawa mula sa itaas. Nandoon ang anak ko. Nakadikit sa kisame sa ibabaw ko. Nakangiting parang naglalaro. "Nahanap mo ako," sabi niya. Nanigas ako sa takot habang nininitian niya ako. Ilang segundo pa, nagbago ang tono niya. "Ikaw naman ang magtatago. Bibilang ako hanggang 10 at hahanapin kita." May kumislap na baliw na saya sa mga mata niya. "Pero mahahanap kita ah." Tumakbo ako, diretso sa silid ni Daniel. Isinara ko ang pinto at sakalang tumingin sa kama. Naroon siya, humihilik, mahimbing na natutulog. Naguluhan ako ng husto. Mula sa kusina narinig ko ang sigaw. "Handa o hindi, heto na ako." May mga yabag na papalapit. Huminto sa labas ng pinto.
isang mahinang tawa. Gumapang ako pabalik sa kama. Nagising si Daniel. "Dad, nananaginip ako ng nakakatakot," sabi niya. "Anong panaginip?" Hinahabol ka niya. "Sino siya?" "Ang nagpapanggap na tao." Nanginginig ang mga kamay ko. Naaalala ko ang kapitbahay naming namatay matapos madulas. "Nandito lang ako," sabi ko. "Gusto mo bang dito ako matulog?" tanong ko. "Oo, pareho tayong takot, Daniel," naisip ko. Kalaunan ko lang naintindihan. Tuwing magigising siya, nawawala ang mga nilalang, pero ang pinsala ay naiiwan. Tinatawag namin silang mga bangungot. Iba-iba ang mga bangungot. May nakakatakot lang, may pumapatay. Ang nagpapanggap na tao ang pinakamasama. Ang isa na mula sa abo ay sumisira ng mga kable at ilaw. Ang isa na nagtatago sa pader ay minsang humawak sa braso ko. Walang tumulong sa amin. Lumala ito hanggang isang araw. Dumating siya. Sabi ni Daniel, sinaktan niya si Mami. Darating na siya. "Shh! Honey, I'm home." Tawag ng boses. "Huwag kang lalabas," bulong niya. Ang dumating ay ang nagbubuhay na patay. Bumukas ang pinto. Bangkay ng asawa ko ang pumasok. Nagising ako, hinihingal. Katabi ko ang asawa ko. Ligtas. Nakita ko si Daniel, natutulog. Umupo ako sa sahig. Panaginip lang. Ngulit may natapakan ako. Isang piraso ng sunog na wallpaper. Mula sa silid ni Daniel, narinig ko siyang bumulong sa tulog. Bumibilang na siya hanggang 10, Dad. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.